These are dark times, there is no denying. Imagine if you could smash time and start playing with it. Slow it down and speed it up and reverse it. The world about us would look quite different. Imagine no longer. Come with us as we go on a journey through time. Gumagana na yan. Lahat ng paborit na last one Palipula na yan, gumagana na yan. Gumagana na kita mo, tumatakbo yung oras. At magandang gabi po sa lahat ng aming mga kababayan na patuloy na namumungay dito sa Alcobar. Magandang gabi po sa kanilang lahat at maligayang gabi ng araw ng Huwebes. Magkita-kita na naman. Magkita-kita na naman ang mga nagmamahalan. Walang problema, basta halal. Basta hindi peke ang marriage contract, walang problema. Basta sumusunod sa batas, walang problema. So, mga kapatid, mga kababayan, ito na naman po kami. So, sa lahat po ng aming mga kababayan, kami po ay muling nananawagan po sa inyo na pag-aralan po natin ang pananampalatayang Islam. Ang pananampalatayang Islam na kung saan ito ang pananampalataya ng lahat ng mga tao mula kay Adam hanggang sa panahon ngayon. So, tuwing Huwebes ay nandito po kami para magkaroon ng programa sapagkat ang ating mga kababayan ay hindi namamalayan ang nakatatak sa kanilang isip ay yung mga magagandang relo, yung mga magagandang cellphone, computer, yung makakita ng bagay na nakakasaya sa kanilang mga mata. Nanilig lang tayo ni Satanas. Puro makamundong bagay ang nakatatak sa ating isip. Nagmamadali ka sa pag-alis sa accommodation mo para naman makita yung lugar na hinahanap ng iyong mga mata. Pero hindi mo na mamalayan, lumalayo ka sa iyong obligasyon bilang isang tao, naninig ka pala dito sa mundong ito upang sumunod ayon sa batas ng nag-isang Diyos na tunay na walang iba kundi si Allah. So mga kapatid, mga kababayan, kami po ay muling mangungulit sa inyo isang pangungulit na napakasarap kung inyo lang ang pag-aaralan. Nakakalungkot na napakaraming Pilipino halos doon sa loob ng Rahmaniya na pag oras ng sala, nakikita natin mga kababayan, walang pagkakaiba sa Pilipinas, napakalagkalat sa tabi-tabi. Hindi nakokonsensya, hindi nahihiya, walang pakialam. At yun ang pagkakataon na minsan nalalapitan ng mga babae at yung mga babae naman, yun ang gusto na makapag-usap sila ng lalaking hindi naman niya kaano-ano. Nakakahiya pa rin tayo mga kababayang Pilipino. Wala tayong pagbabago. Walang pagbabago. Puro makamundong bagay ang ating nasa isipan. Kaya ang Pilipinas hanggang ngayon, nagpo-problema sa atin. Dahil sa pag-uugali natin hindi nababago. Mga kapatid, mga kababayan, nandito tayo sa Saudi Arabia para tayo bigyan ng pagkakataon mag-isip ng tamang modesty, ng tamang pagkatao na marunong mahiya sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa-tao. Sa Pilipinas may grabe kayo. Mga kapatid, mga kababayan, bakit namin ito isinishare sa inyo? Sapagkat Krimen na yun. ang pananampalataya Islam lamang po Comments ka ba? ang siyang makapagbibigay sa atin Lang doon, ng cyber law, tamang batas at tamang pananampalataya gapi yun. na kung saan tayo ay sasamba sa nag-isang tamang sa isang nag-isang tunay na Diyos. Paninirang So mga kababayan, mga sisters, yung dapat sa gobyerno. bigyan nyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili.
nagko-comment ka. Maawa kayo sa inyong mga sarili. Huwag kayong malulong sa makamundong bagay na kung saan ang araw ng Webes ng mga ay natataranta tayo sa pagtakbo papunta doon sa mabibili natin. sa internet, pwede ka Walang pagbabago. Sa Pilipinas, nakikita mo sa simbahan, ang karamihan mga babae, matatanda. proteksyonan sila. Wala kang makikita halos mga kalalakihan sa simbahan. Pero, Ganon din yung mga kababayan, mga kadalagaan. kasi syempre, kung iisipin Ganon din nung kapanahunan, kahit yung mga babae ay nagsusuot pa ng belo. tama eh. Kasi bakit? Lumipas ang panahon, naging panyo na lamang. Lumipas ang panahon, panyo ay wala na. Pati ang mga madre, noong una mahaba ang mga kasutan. Lumipas ang panahon, ngayon paiksi ng paiksi, lumalabas na rin ang kanilang mga hita o legs. Mga kapatid, mga kababayan, hindi ba tayo nagigising sa katotohanan? Etong mga kasama ko dito, kaming lahat ay mga dating Kristiyano. Hindi kami nagmamakaawa para kami ay mangangailangan ng miyembro. Hindi. Kami ay nangangamba dahil mas marami ang gumagawa ng kasalanan, lalong-lalo ng pagsamba sa mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Kinamumuhian ng Diyos na kung saan ito ang kasalanan na hindi niya pahihintulutan na tayo ay makapasok sa paraiso kung patuloy tayo sa mga ganitong mga gawain. Kaya mga kapatid, magtanong kayo, lumapit kayo, o di tumawag kayo. Paulit-ulit naming sinasabi, huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot. Masigit na nakakaya kung ikaw ay ang sinasamba mo ay kahoy, ang sinasamba mo ay tao. Sinasamba mo ang bagay na kung saan ay punong-puno din ng pagkatakot, punong-puno din ng pangamba. Halimbawa na lamang, etong si kapatid ni Efraim. Kapatid ni Efraim, pakihawak yung microphone. Matanong nga kita. Etong si kapatid na Efraim, mga kababayan, Efraim, ay hindi po Efraim ang kanyang pangalan dati. Doon ka. Kapatid na Efraim, ano bang tunay mong pangalan? Ang pangalan ko po nung ako po ay Kristiyano ay Richie de la Cruz po. Richie de la Cruz. Hindi ba Muhammad? Hindi po. Hindi ba? Richie de la Cruz. Yes. Saan ka ba, ibig sabihin ba, ikaw ba ay Kristiyanong ipinanganak o Muslim? Sa katuruan po ng Islam, tayo pa'y pinanganak ng Muslim. Ngunit subalit, dahil tayo pinanganak na ang ating mga magulang ay Kristiyano, ako po ay bininyagan sa pananampalatayang Kristiyano. Ibig mong sabihin, ikaw ay isang Kristiyano pinanganak Opo. sa Katoliko. So, ibig sabihin, ikaw ba ay kayayakap mo lang sa Islam or umabot ka rin ng ilang taon? Bali, 3 taon na, alhamdulillah po, 3 taon na po ako Muslim. Ikaw ba ay umakap sa Islam dahil ikaw ay tanga? Wala kang alam sa Biblia? Wala ka bang nalalaman sa pagiging Kristiyano mo? Kasi karamihan ng Kristiyano, pag tinanong mo siya, ano ka bro? Kristiyano ako? Anong reliyon mo? Katoliko? Ano bang obligatory dyan? O, la, mana, sapa, uwa, sata, uwaya. Yun lang ang sagot. Hindi niya alam kung ano ang kanyang doktrina. Kasi bakit, Brad? Kasi inakala nila ang umayakap sa Islam na mga dating Kristiyano ay mga walang alam. Iba kayo ko naman, Brad, binigyan ka ng 1,000. Maybe somebody will give you 1,000 real o alpha real so that you will embrace Islam. Ikaw ba yumakap sa Islam dahil may nagbigay sa'yo ng libo-libong pera? Wala pong... Ayun, siguraduhin mo, baka naman may nagbigay siya ng libo-libo. Amen! Meron ba? Marami ba? Wala pong nagbigay. Mga kapatid, mga kababayan, walang nagbigay ng libo-libong pera o alpha real kay Ibrahim para yumakap sa Islam. Kapatid, nung ikaw ba ay isang Katoliko, hindi ka na ba lumipat pa sa ibang reliyon? Ay ibig sabihin ng isang mga sekta ng tinatawag na Kristyanismo? Katotohanan po, nung ako po yung nagkaroon ng girlfriend ng iglesia, yumakap po ako sa pananampalatayang iglesia. Anong uri ng iglesia? Iglesia ni Cristo. Ayun, iglesia ni Manalo. So, ibig mo sabihin, talagang nagre-research ka. Opo, hanggang ako po yumakap sa pananampalatayang Baptist po. Ano ba ang
bakit nung niyakap mo ba ang iglesia na katoliko, ano ba ang naiuna-unawaan mong doktrina nila doon sa loob na yan? Kung ako po ay nasa Katoliko Romano, ang itinuturo po sa atin yung Trinity po, yung tatlong Diyos po, naiisa po sila. Ito po ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yes, sa iglesia ni Cristo, ganun din ba? Sa Iglesia po ni Cristo, bali po si Propeta Jesus, si Jesus po ay tinuturing po ng propeta at hindi po Diyos. Ayun. So pagkatapos noon ay lumabas ka rin sa pagiging iglesia ni Cristo. Opo, na mag-break kami ng girlfriend ko. Uy, hindi mo sabihin, Brad, walang problema doon Wala sa po. pagiging Kristiyano. Wala po. May pinasukan ka bang ibang reliyon pa o sekta ng Kristyanismo? Naging, ano po ako, assistant pastor po ako ng Baptist. Assistant pastor ng Baptist. Siya ay isang assistant pastor ng Baptist in the Philippines. He was a Christian before. Now, he is a Muslim. Ibig sabihin mga kapatid, mga kababayan, siya ay umakap sa pananampalatayang Islam, hindi isang tanga. Siya ay isang matalinong Pilipino na bukal sa kalooban ng paghanap ng katotohanan. Anong trabaho ng isang assistant pastor ng Baptist, kapatid? Kami po ay nangangaral po sa mga, actually po ako po ay binigyan po ng isang sangay na kung saan po ako po ay nagtuturo po sa iyo. So lahat po ng mga wala pong asawa na hindi pa po nagkakaedad ng 30, ako po ay nagtuturo po sa kanila. Hindi pa nagkakaedad ng 30. Dahil pag dumating na ng 30, kailangan sundin na yung yapak ni Jesus na mangaral ng 3 taon at mawala na naman. Hindi naman po. Ay, hindi naman. So, ikaw pa na ay nagtuturo ng, ibig sabihin sa mga kabataan, yung mga hindi pa nag-asawa. So, ibig sabihin, hindi ka tangang Kristiyano na yumakap sa Islam. May nalalaman ka patungkol sa Biblia. Dahil ang Biblia, ito ang pinanghahawakan ng ating mga kababayang Kristiyano. Opo, marami po Yes. akong kaalaman sa Biblia. Ngayon kapatid, paano mo niyakap ang Islam? Dahil ikaw ay may alam sa Biblia. Anong ginawa mo? Dahil yung girlfriend mo baka magalit dahil ikaw ay niyakap sa Islam. Baka naman meron kang girlfriend na isang Muslim na babae, kaya yumakap ka rin sa Islam. Yan ang karamihan ang ginagawa ng ating kababayang Kristiyano dito. Na para lamang maasawa yung mga kababayan na nagpapaloko din, syempre namamanyak sila dito eh. Hindi ka pwedeng umawak dito sa kamay ng babae. Oh, Brad, tuloy mo. Bali, nung ako po'y dumating dito, meron po akong nakausap na isang Muslim. So, ang kapatid po natin si Abdurrahman na nagtatrabaho po sa Aramco, binigyan niya po ako ng babasahin. Agad ka bang yumakap o pinag-aralan pa? Pinag-aralan ko muna po siya, pero dahil po sa, after ng ilang araw, dahil po sa kaalaman ko na rin po sa Biblia at mga katanungan ko na hindi po nasasagot sa Biblia at ng aking pastor, ako po ay umakap sa pananampalataya. Mashallah, mashallah. He said that he embraced Islam before. He researched about the Quran, about Islam before he embraced. And then after you discover that Islam is the right religion, nang madiscover mo na ang Islam ang tamang reliyon, nag-hesitate ka ba? Nag-alanganin ka bang yakapin ang Islam? Dahil pag yumakap ka sa Islam, malamang iiwasan mo yung bagay na ipinagbabawal. Halimbawa, hindi mo pwedeng asawain o galawin ang isang babae kung naman asawa. O hindi ka na pwedeng gumawa ng sekretong alak dito. Pilipino, nako, sa lahat ng kalokohan, pag-inom ng alak sa mga accommodation, nakakaya. Yung mga babae inaatake sa accommodation dahil doon nila isasagawa ang kalokohan nila. Nakakawa ang ating mga kababayan Pilipino. Ganun ka rin ba o hindi mo na sinagawa yan? Nung yumakap po ako sa Islam, hindi ko na po, kahit po tumikim ng alak, kahit po may alak Alam sa ko kayo tumikim ng accommodation, babae. hindi ko po ginawa. So hindi mo na ginawa kapatid. Ano ang nagbukas sa iyo? Anong nagbukas sa iyong isipan na niyakap mo ang Islam at ikaw ay nag-declare ng iyong shahada? Unang-una po, doon po sa aking katanungan, sa 1:17-3 po ng Biblia, ang sabi po ron, at malaman mo ang buhay na walang hanggan, ang makilala mo ang tunay at nag-iisang Diyos, at ang kanyang sugo, alalong bagasin sa Kristo. Malinaw pala, Brad. Malinaw na sa Biblia pala. Tinulungan ka ng Quran dahil sinabi ng Quran ang patungkol sa propeta
na si Jesus Manalo ang kapayapaan sa chapter 61 ng Surah Al-Saf. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan. Ha? Sinabi ni Allah sa Quran, yun ang nagpalinaw sa iyo dahil nabasa mo sa Biblia, totoo nga pala na isa lamang ang nag-isang tunay na Diyos na makatotohanan at si Jesus, si Isa ibn Maryam, ay nabi, propeta ni Allah. Yun ang nagpabukas sa iyong isipan, kapatid. Opo. Allahu Akbar, takbir! Allahu Akbar! Masyaallah, mga kapatid, mga kababayan, Wala siya. malinaw na malinaw. Ano ang dahilan at ikaw ay ayaw mong yakapin ng Islam? Ang dahilan, dahil natatakot ka mawala si Mrs. Dahil ayaw ni Mrs. mag-asawa ka ng dalawa? Yun ba ang dahilan? Okay nang mangabit ka, pumunta ng beer house pag nangangati sa Pilipinas, kaysa magkaroon ka ng asawang pinakasalan? Mga kapatid, mga kababayan, nakakaya sa mga kababayan na ginagamit ng mga lalaking hindi naman nila asawa. Kunwari, yung isa dito, nahuli natin, nasa likod ang babae, kunwari ang lalaki sa unahan. Alam natin yan, pero pinagbibigyan. Bakit? Dahil kapwa Pilipino nga naman. Baka magbago pa. Pero pag patuloy kayo, malamang, kawawa kayo mga kapatid, mga kababayan. Sa atin sa Pilipinas, nagpo-problema. Kasi bakit? Sa pagsamba sa nag-iisang Diyos na tunay, problema. Sa batas, problema. Kaya nagkaroon ng tinatawag na batas para pigilan ang kalaswaan. Yung cybercrime law na kung saan gusto nilang i-declare. Noong panahon, noong 1930, nagpo-problema. Mga sister, kung wala, hindi nyo mga asawa, lumayo kayo ha. Lumayo kayo sa mga lalaking hindi nyo asawa. Kung hindi, madadampot kayo. So mga kapatid, noong 1930, problemado ang mga Amerikano kung paano nila pipigilan ang paglaganap ng tinatawag na sexual abuse. Yung tinatawag na nakikipag-nig o nakikipag-anuhan ng mga babae at ang lalaki na hindi magkasawa dahil sa alak. Talamak ang alak noong 1930. Gumawa sila ng batas at para pigilan ang kalaswaan dahil hindi sila naniniwala sa nag-iisang Diyos na tunay. Pero ang nangyari mga kapatid, mga kababayan, lalong lumala ang pag-inom ng alak. Ang krimen lalong lumala. Noong 1969 ulit, naglagay ng batas. Ano? Nagkaroon ng uso. Ano yung uso? Ano ba yung 69? Alam nyo na yun mga kapatid, mga kababayan. Ang 69 ay ginagawa ng lalaki at babae minsan doon sa kanilang lugar. Kaya noong 1969, may batas na pwedeng magalaw ng lalaki at ang babae, yung lalaki, kahit sa publiko, kahit magkatabi. Ginagawa nila ang kalaswaan. Ha? Ginagawa nila ito. Kaya maraming nasisira ng mga kababayan at kalakihan. Maraming nagkasakit. Maraming pamilya ang nasira dahil sa batas na yun. Gumawa sila ng batas para pigilan, pero hindi napipigilan. Bakit? Hanggat hindi ito nanggaling sa Diyos, ay hindi ito mapipigilan. Hanggat hindi pananampalataya ng tao doon sa nag-isang Diyos na tunay, ang kanyang gusto, ang pairalin, ay hindi po ito makakatulong sa ating mga kapatid, mga kababayan. Kaya ibig sabihin mga kapatid, mga kababayan, isa sa mga dahilan na kaya patuloy tayong ganito dahil hindi natin hinahanap ang buong katotohanan, ang pagsamba sa nag-iisang Diyos na tunay, ang makilala mo ang tunay mong reliyon. Huwag kang malulong sa makamundong bagay, kapatid. Nasasayang yung Huwebes mo, nasasayang yung Biyernes mo. Pumupunta ka dito, lumalabas ka tuwing Huwebes, Biyernes para lamang sakaling titingnan mo na naman yung computer, yung cellphone, na sana yung balang araw mabibili ko rin ito. Doon nakatutok yung mata at isip mo, makamundong bagay.
Hanggang kailan, kapatid, maliligtas ka ba ng computer mo? Walang problema kung makabili ka. Pero ang nangyayari, yung Huwebes at Biyernes natin, nalululong lamang sa mga bagay na makamundo. Ang makamundong bagay, ang siyang nagdadala sa atin. Kinukuha ko yung mga Saan? mga tao. Doon sa bagay na nawawala tayo sa tamang landas. Hindi natin nakikilala ang ating Panginoon, ang ating tamang pananampalataya, ang tama nating reliyon. Kaya mga kapatid, mga kababayan, meron kami mga Andun, no? Sabi niya, pamphlets, meron kami mga propagator, pinaliwanag ko. mga duwan, mga daaya, ang siyang magpapaliwanag Alisin mo yan. patungkol sa mga bagay Nasasaktan. na magpapaliwanag sa inyong mga kakulangan Sabi ko nasasaktan kayo. sa kalaman patungkol sa pananampalataya. Muslim na kayo parang Kaya huwag nating pabayaan ang ating mga sarili dahil hindi, pangit din sa atin. walang kabuluhan ang inyong pamumuhay, ang inyong paghahanap buhay kung hindi natin Kung nga sabihin mo tanga. hawak ang ating tamang pananampalataya. Kaya mga kapatid, mga kababayan, kami po ay nandito muli para kayo ay panawagan na alamin ang pananampalatayang Islam at yakapin po ninyo ito dahil ito po ang tunay nating reliyon. Alisin natin tanga. Sa mga nais pong magtanong, Tayo. pwede po kayong magtanong. Ay, Sa bawat tanong ay meron pa pong libreng load. Meron pong libreng load sa mga manais magtanong kung gusto niyang maging malinaw. Para magkaroon lamang siya ng lakas loob na magtanong, ay bibigyan pa namin po siya ng isang load. So mga kapatid, mga kababayan, kami po ay maghihintay lamang sa inyong mga katanungan. So sa sino mang gustong magtanong, ay meron pong lalapit sa inyo at sa bawat tanong na yon ay meron pong sasagot. At ang sasagot ngayon, kung kaya niyang sagutin, ay kanyang sasagutin. Kung hindi niya kayang sagutin, i-research namin dahil hindi kami basta-basta sasagot katulad ng mga pastor, ministro, na kung saan sila ang nagpapaliwanag ng Biblia. So mga kapatid, sino po ang nais unang magtanong? Sino po ang nais magtanong? Sige po, tuloy. Ito po, may tanong po si Brother, assalamualaikum. Paano i-focus to? Muslim na hindi pa? Paano i-focus yan? Muslim na? Hindi pa. Okay, brother. okay, tanong ka na, walaikum. May tatanong lang sa'yo, brother. Bakit hindi kayo kumakain ng pinagbabawal na kinakainan na tulad ng baboy? Bakit kami hindi kumakain ng katulad ng baboy Na kinakain namin. na kinakain ninyo? Bakit? Yun, magandang katanungan to. Nasaan si ano, favorito niya ito. Kung bakit siya nag-Muslim. Alika. Jamil. Ikaw tumaba ka dahil sa baboy Di ba? Ngayon, ang tanong niya, bakit hindi ka kumakain ng baboy? At bago natin sagutin nyo, meron bang bersikulo sa Biblia na nagsasabing pwedeng kainin yung baboy o pwedeng kainin yung baboy o bawal kainin yung baboy o yung baboy ay hindi kasama sa tinatawag na pagkain? Ito po ay makikita sa Leviticus 7 hanggang 8. Papuntay mo. Ang sabi po sa Biblia, Papuntay mo doon. ang baboy, kahit nabiyak ang paa, ito'y hindi ngumunguya. Ito'y masama sa inyo. Ihawakan ng patay na karne nito ay huwag mong gagawin sapagkat ito'y masama sa inyo. Yan po yung nakalagay sa Leviticus. At ang ano pong ang kapurasahan na nakalagay sa Biblia na sinabi po sa Asayas, ang sabi po, ang sino mang kumain ng baboy ay itatapon po sa apoy ng impyerno. Ngayon po, meron po mga pastor na nagsasabi po na ito'y binago po ni Propeta Jesus alayhi salam. Ngunit makikita po natin sa Mateo 5:17 hanggang 18, ang sabi niya po, at hindi ako naparito upang baguhin ng batas, kundi para ipatupad ito. Katotohanan, mawawala ang langit at lupa, ngunit kahit isang kudlit o tuldok ay walang mababago rito. So maliwanag po na hindi po binago ni Propeta Jesus alayhi salam ang hindi pagkain ng baboy sapagkat ito po ay masama sa atin. Maliwanag po ang katuruan po sa Biblia na hindi po tayo pinapahintulutang kumain ng baboy. Brother, meron pa isa. Bakit kayo pwede mag-asawa ng tatlo?
hanggang 4. Bakit kami mga Kristiyano hindi obra? Isa lang. Magandang katanungan yan, Brad. Kaya lang, bago natin sagutin yun, sagutin din natin sa Quran kung bakit bawal ang baboy. Sige, brother. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, tunay na ang patay na laman, wadam, walang malkinsir. Sabi ni Allah sa Quran, tunay na ang dugo at ang laman ng baboy, ito ay ipinagbabawal sa inyo. Doon naman yun sa Quran. Ibig sabihin, yung sinabi ng Biblia, tinatanggap ng Quran. Yes, maganda yung tanong mo, pero hindi natin masyadong i-elaborate yan. Pero okay, sasagutin natin yan. Mas mainam yung mga tanong natin patungkol sa kaligtasan. Okay, So kapatid, hindi po kami inutusan na mag-asawa ng 2 hanggang 3. Hindi po. Bakit, brother? Pinapahintulutan po kami mag-asawa 2, 3 hanggang 4. Hindi lang 3 hanggang 4 po. Hindi ba, brother? Sandali, itabi mo muna yung microphone. Yung tanong mo muna ang sasagutin natin. Huwag ka na, sasagutin na muna natin yung tanong mo, ha? Okay. So sa amin, Brad, hindi obligatory. Hindi po obligatory ang pag-aasawa ng 2, 3 hanggang 4. Hindi po. Ito po ay pinapahintulutan lamang. Kung pinapahintulutan ito, depende naman ito sa kakayanan ng kanilang pananampalataya, hindi sa pera. Hindi lamang sa pera. Dahil kahit may pera ka, kung walang pananampalataya yung babae, hindi din siya papatol sa'yo. Hindi din siya papatol sa'yo. Bakit? Mamaya, huwag ka munang mag-ano. Sasagutin natin yung tanong mo, okay? So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya sa Quran, sa chapter 4, mababasa mo yan, Suratul Nisa. Doon sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinapahintulutan niya sa amin ang pag-asawa ng 2, 3 hanggang 4. Kung kaya mong bigyan ng pera? Hindi. Kung kaya mong bigyan ng just na katarungan. Kung hindi mo kaya, isa na lamang. Dahil yun ay ibig sabihin noon, hindi ka magkakasala. So sa Islam, may pasubali. Hindi ibig sabihin obligasyon, obligatory. Dahil pag obligatory yun, patay ang mga kalalakihan. Dahil bakit? Walang babae na basta-basta papayag maging asawa siya, pangalawa, pangatlo, pang-4. Kaya lang sa Islam, kailangan pakasalan. Hindi lamang ibig sabihin, ang pakakasalan ay isa. Kundi pakakasalan silang lahat, sila ay magiging asawa mo. Magiging asawa mo silang lahat na kung saan maipagmamalaki nila dahil meron silang kasulatan na sila ay mga asawa. Hindi kabit. Hindi yung kabit dahil yun ay hindi maaari sa pananampalatayang Islam. So, ibig sabihin mga kababayan, sa Islam, hindi po obligatory. Okay? Thank you, kabayan. Meron pa? Meron Next. pa, kabayan, isa na lang. Okay, okay lang. Yung bang kabayang ginagawa ko ito ba kasalanan ko? Ang alin? 3 ang kinakasama ko, pero wala akong pinakasalan. Muslim ka, hindi pa? Hindi pa. Saan ang asawa mo? Nandito? Sa Pilipinas. Akala nga dito, dadalhin kita doon sa kulungan ngayon eh. Kapatid, una, kahit anong gawin mo sa sarili mo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang gumawa ng kabutihan, kahit na siya ay man amila hasanan, sino man ang gumawa ng gawain kabutihan, palinapsi. Ibig sabihin, ito ay para sa kanyang sarili. Kung ikaw man ay isang Kristiyano, sabi ni Allah sa Quran, sino man ang gumawa ng kabutihan na kahit na hindi siya Muslim, ay merong reward. Sabi ni Allah sa Quran, kahit siya Kristiyano, pag gumawa siya ng kabutihan, may reward. At ang reward nito ay maaaring matanggap niya ang 3. Ano yun? Magkakaroon siya ng kapayapaan sa mundo. Igagalang siya ng mga tao. Bibigyan siya ng mataas na posisyon at bibigyan siya ng magandang pamumuhay. Ibig sabihin, kayamanan. Pero sa kabilang buhay, siya ay sa impyerno. Dahil bakit? Dahil ang pagsamba, ang pagkilala niya sa nag-iisang Diyos na tunay, ay hindi katulad ng pagkilala ng mga Muslim. Ngayon, kung ang tanong mo, kasalanan ba yon?
Yes, napakalaking kasalanan yun. Sapagkat sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay isang, kung ikaw ay lalaki, ang tawag sa Pilipinas ng lalaking pumapatol sa babaeng hindi niya asawa ay bigamy. Pag ikaw ay babaeng pumapatol sa lalaki, adultery. So sa Islam, pinagbabawal po yun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, la taqrabuz zina. Huwag mong lapitan ang paggawa ng kalaswaan. Yung lalapit ka pa lamang, you come near to the haram, it is haram. In Islam, we don't need to go near to the haram. The Muslim must be, take it out. Ibig sabihin, iwanan niya yun. Hindi siya pwedeng lumapit. Ito ang kaibahan sa Islam. Kaya ang mga kababayan at mga kalalakihan, may segregation, ibig sabihin pinaghiwalay, dahil ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Dahil ang kahinaan ng lalaki, hindi katulad ng kahinaan ng babae. Katotohanan, hindi alam ng mga kababaihan na tayong mga lalaki, nilikha na polygamous in nature. Ibig sabihin, kahit may asawa ka na, kahit napakaganda ng asawa mo, pag nakakita ka ng babae, lumilingon ka pa rin at humahanga. Dahil bakit? Yun ang pagkalita sa'yo. Kung papatol sa'yo ang babae, hindi mo pwedeng sabihin ayaw ko. Dahil bakit? Kahinaan ng lalaki yun. Kaya ang isang Kristiyana, akala niya, pag sinabi niya huwag kang mag-asawa ng pangalawa, naniwanan kita, nagkakamali siya. Hindi niya mapipigilan ng lalaki dahil nature ng lalaki yun. Yung babae naman, bakit ayaw niya ng pangalawa? Sinadya naman ni Allah yun. Dahil bakit? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqal insana dhaifan. Sadyang nilikha ang tao na mayroong kahinaan. Yung kahinaan ng babae, ayaw niyang dalawa sila sa buhay niya. Kaya naman nilikha siyang gusto niyang isa lang, dahil baka abuso ka, Brad. Kahit hindi mo kaya, gusto mo. Kahit hindi mo kaya, asawa ka ng asawa. Hindi mo na nga kaya, wala kang pakialam, na ang asawa mo pala nagugutom na, nahihirapan na, hindi mo pa inuuwian, hindi mo pa pinakasalan. Sa Islam, bawal, haram. So kapatid, ang mainam sa'yo, dahil sa Pilipinas, hindi pwedeng pakasalan ng dalawang babae. Ang mainam sa'yo, Brad, yumakap ka sa Islam, una, hindi sa dahilang yun. Kundi, una, dahil itinatama ka ng Islam, una sa pagsamba, sa pagkilala sa nag-isang Diyos na tunay. Bakit mo, halimbawa, kung sakaling tanggapin mo ang Islam dahil gusto mo pakasalan yung babae o yung mga asawa mo, dahil ang Islam ang nagtutuwid sa mali. Paano? Ipapakilala sa iyo muna ang nag-isang Diyos na tunay. Kailangan tanggapin mo ito ng bukal sa iyong kalooban. Ikhlas. Pag tinanggap mo ang nag-isang Diyos na tunay, Brad, pakasalan mo ang lahat ng asawa mo. Ang lahat ng ginawa mong mali ay papalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng puro tama. Magkakaroon ka ng tinatawag. Ikaw ngayon ay isang tinatawag na bagong silang na sanggol na walang bahid kasalanan. Kaysa hawak-hawak ka ng isang lalaki hindi mo asawa. Brad, halimbawa ito si brother, kung hindi niya ito asawa, delikado to. Pero kung asawa niya ito, walang problema. Dahil bawal yun. Okay? So, halimbawa ikaw, umuwi ka sa tatlong babae, hindi mo asawa, delikado ka. Kung dito yon, doon ka mamumuhay sa CR, doon sa kulungan. Sige, lumapit ka rito. So, malinaw ba, Brad? Sige. Kung gusto mong yumakap sa Islam, Brad, halika lang. Para umpisa na. Halika. Lumapit ka. Masyaallah. Ito naman Mat. pagkakataon mo, yakapin mo ang Islam. Ito muna. Yes, para pag-uwi mo, ikaw ay pwede ka nang, kahit dito pwede mo nang pakasalan, kahit nandun sila. Brad. Sige, malapit. So, kailangan yakapin mo ang Islam. Okay? So, i-declare mo dito sa harap namin na tinatanggap mo ang Islam. Sabayan mo kami at kami ay witness sa iyo mismo. Kailangan bukas sa kalubang para yung biyaya laksa-laksang darating sa iyo. Okay? Inshallah. Okay, okay, alika. Okay, sundan mo ko, hawakan mo to. Okay. Bro, Ustad. Okay, declare mo ha. O, sabayan mo ako.
Bismillah. Bismillah. Ashhadu Asyhadu an la Allah ilaha ilaha illallah illallah wahdahu wahdahu la la syarika lah syarika lah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh wa rasuluhu wa asyhadu wa asyhadu anna anna Isa Isa Abdullahi Abdullahi wa rasuluh wa rasuluhu wa asyhadu wa asyhadu annaru arwaru haq hak wa asyhadu wa asyhadu al-jannah al-jannah haq. hak. Ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi na walang Diyos na tunay na walang Diyos na tunay, maliban kay Allah, mabilibang kay Allah, na walang katambal. na walang katambal. At ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi na si Muhammad na si Muhammad ay huling sugo at propeta ay huling sugo at propeta ni Allah. ni Allah. At ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi na si Jesus na si Jesus, na anak ni Maria na anak ni Maria, ay katulad ni Adan ay katulad ni Adan, at katulad ni Eva ay katulad ni Eva, na walang ama, na walang ama, na isang propeta na isang propeta at sugo at sugo sa Israel. sa Israel. At ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi na ang paraiso ng paraiso ay totoo. ay totoo. At ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi ng ng impyerno impyerno ay totoo. ay totoo. Takbir! Allahu Akbar! Masya Allah. Ikaw ngayon ay isang ganap ng Muslim. Ganun lamang po. Yakapin natin ang ating kapatid. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Sa si Akbar. Brad, dahil siya Baraka, ay- baraka. Dahil siya ay yumakap na sa Islam, kung siya ay uuwi at may dala siyang certificate na siya ay nag-Muslim, kahit pakasalan niya yung 3 babae, kahit pakasalan niya, hindi siya mapakasuhan sa ating konstitusyon. Bakit? Masyaallah, Dahil siya masyaallah. ay isang Muslim. So yan ang kagandahan na kung saan ang tagapaglikha, inalis ka na o nilagay ka na sa tamang pagsamba, pinahintulutan ka pa mag-asawa ng legal ng higit sa isa. Isipin mo yan, Brad. Brad, kunin mo yung pangalan ni kapatid para magkaroon siya ng file sa atin dahil siya yumakap sa pananampalatayang Islam. So, now you are our brother. 2 billion Muslims in whole world. Now you are 2 billion and 1. Allahu Akbar, takbir! Masyaallah. Allahu Akbar. So, pumunta ka lang Mashallah. bro sa pumunta ka lang sa Pilipinas, halimbawa umuwi ka, pumunta ka lang doon sa mga Islamic Center, magpatulong ka doon, nakasaling kayo ng libre. Magpakain ka na lang kung ilan ang bisita mo, at ang babayaran mo lang yung processing doon sa mga papel. Yun lang. Pero yung kasal, wala kang babayaran. So, pagkasalan mo ng sabay-sabay yun, pwede yun. So, sino pa yung may mga tatlo dyan? Sige, may tanong ka na. Bro, upo ka muna dito para Ibrahim. Kunin mo yung pangalan niya para hindi natin siya mapapabayaan. So, sino po ang may tanong pa? Ang pagyakap sa Islam po ay wala pong problema, walang kahirap-hirap. Wala pong kahirap-hirap. Hindi po ito katulad ng fraternity na kailangan paluin ka ng paddle. Hindi kailangan sa Iglesia ni Cristo, ilulublob ka sa tubig, hindi ka halos makahinga. Hindi kailangan yun na pahirapan ng tao. At hindi kailangan ng bata na wala pang tamang pag-iisip ay kailangan ng binyagan, na wala pang malay. Ganon din po sa kabilang reliyon, sa mga protestante, hindi po pwede natatanggapin ang reliyon kung hindi niya naiintindihan. Kailangan mo na siyang mabinyagan at maunawaan niya. So, another question. Ito, tanong, Ustad. Yes. May tanong dito ang isang kabayan natin. Ano, sir? Mayroon lang po ako itatanong sa inyo. Sa mundo, maraming reliyon na gumaganap ngayon. Ano ba talaga ang nauunang reliyon? Ang ibig mo sabihin kapatid, gusto mong malaman kung ano ba talaga ang unang reliyon. Sapagkat maraming reliyon ang lumalaganap ngayon. Nasaan siya? Dito po, dito. Dito po. Yun, okay. Napakagandang katanungan kapatid. Napakagandang katanungan. Ano nga ba talaga ang unang reliyon na dapat ginawa o nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kung mapapansin natin mga kapatid, lahat ng bagay nagsisimula sa isa. Nagsisimula sa isa. Ibig sabihin si Adan, nilikha na nag-isa. Ibig sabihin ng reliyon ay isa rin. Ibig sabihin din ng Diyos ay isa lang, hindi tatlo. Ibig sabihin kapatid, ano ba talaga ang unang reliyon na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala? Si Allah, lahat ng bagay nilikha niya
tinatawag itong Islam. Ibig sabihin ng Islam, nasasakop ang lahat ng bagay na mumuhay in the way of Islam. So lahat ng ginagawa ng Muslim ay ayon sa pananampalatayang Islam. So, ano ba talaga ang unang reliyon? So si Adan alayhisalam, kung mapapansin mo, siya ay nag-isa. Pero sabi ng mga propeta, ang reliyon nila ay isa. Isa ang reliyon nila, pero iba-iba ang kanilang batas. Sa batas, magkakaiba sila, pero sa reliyon, isa sila. Ano yon? Sa pagtuturo na isa lamang ang Diyos at ang reliyon ay Islam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu o sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na sabi niya, nagpadala kami ng bawat propeta sa henerasyon. Mula kay Propeta Adan at ang panguli si Jesus Christ at si Propeta Muhammad na ang kanilang trabaho, ipakilala ang nag-iisang Diyos na tunay. At ang kanilang reliyon ay Islam, na itakwil ang pagsamba sa mga bagay-bagay. Mga bagay na hindi dapat sambahin, yung mga nakikita mo at ang mga hindi mo nakikita. Ibig sabihin, ang mga anghel o espiritu ay nilikha rin dahil ang Diyos ay hindi espiritu. Hindi rin siya pwedeng maging tao dahil ang Diyos ay hindi tao. So ang reliyon natin kapatid, mula noon hanggang ngayon ay Islam. Sabi nga ni Jesus, sumunod ang kapayapaan, hindi siya naparito or sabi niya, ang mga kabataan o ang mga bata, sabi niya, ay example ng mga naninirahan saan? Sa karya ng Diyos. Ibig sabihin, ang bata ay malinis ang kanilang kaisipan. Sumusunod sila sa kalooban na nag-iisang Diyos na tunay. Yun ang Muslim. Sumusunod sa kalooban ng Islam. Ngayon, saan mo mababasa ng reliyon na Islam? Kung tanungin natin ang Biblia, ano ba ang reliyon? Wala kang mababasa na sinasabi, nakasulat sa Biblia sa loob, ang reliyon ay Katoliko, o ang reliyon ay Iglesia ni Cristo, o ang reliyon ay Dating Daan, o ang reliyon ay Born Again. Walang nakasulat sa Biblia. Kaya nga pumunta ka sa SEC, Security Exchange Commission, 2009, 40,000 sekta ng Kristyanismo ang nakarehistro. Lahat nagsasabi kami ang tama, bawat isa nag-aaway. Pero lahat yun ay hindi nakasulat sa Biblia. Litong-lito sila. Ngayon, saan mo mababasa ang Islam? Ang Islam ay mababasa mo sa Quran. Sa Suratul Maida, chapter 5, verse 3, mababasa mo doon ang reliyon para kasi Allah subhanahu wa ta'ala ay Islam. Sabi niya, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu wa raditu lakumul Islamu dinan. This day, sabi niya, sa araw nito, pinepekto ko na ang lahat at minubos-lubos ko ang biyaya at ibinigay ko sa inyong reliyon ay ang Islam. Inna dina, inda Allah Islam. At ang reliyon para kay Allah ay Islam. So, ibig sabihin kapatid, ang reliyon natin ay Islam mula noon pa hanggang ngayon. Mayroon pa, brother. Sige po. Kasi sa lahat ng reliyon, kapag magpapaliwanag din sila, ganun din ang sasabihin nila. Ulit ba? Sa lahat ng reliyon, ganun din ang sasabihin nila na sila din ang uunang reliyon. Yes, tama mga kapatid. Yan lagi ang sinasabi nila. Tama. Ang tanong, yung tulad ng sinasabi ko, kung tunay ang reliyon nila, halimbawa, Katoliko, di ba? Saan sinabi sa Biblia na nakasulat ang reliyon ninyo para hindi kayo malito? Ang reliyon nyo, ito ang reliyon nyo ay Katoliko. Alas! Di ba? Tapos na. Ibig sabihin, hindi na ako alam ng ibang reliyon. Nakasulat sa Biblia eh. O kung ang reliyon ay Iglesia ni Cristo, dapat nakasulat. Ang reliyon ninyo ay Iglesia ni Cristo. Wala nang iba. Ay, wala nang problema. Kaso nga, Brad, walang nakasulat sa Biblia na ang reliyon ay Katoliko, Iglesia ni Cristo, o Dating Daan. Yung Iglesia ni Cristo, hindi sinabing ang Iglesia, kundi ang sabi doon, minamali lang nila. Ang sabi doon, ang mga Iglesia ni Cristo. Mga, ibig sabihin ng mga followers of Jesus Christ. This is not a religion. It is the Jama'ah of Jesus Christ, peace be upon Him. Mga, hindi ang Iglesia ni Cristo. So, ibig sabihin, Brad, wala kang mababasa sa Biblia na ang reliyon ay tulad ng sinasabi nila, Katoliko, Dating Daan, wala. Pero sa Quran, nakasulat sa Quran ang lahat. At nagbigay ng warning si Allah. Sabi nila subhanahu wa ta'ala,